Tahimik na nakatitig si Tangol sa dilim. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila tumatawag sa kanya, bumubulong ng mga labang paparating pa lamang. Sa gilid ng lungsod, sa isang abandonadong gusali, nagkubli siya kasama si Rocky Boy. Dating kaaway, ngayoy nag-aatubiling kakampi sa isang lihim na digmaan. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Tangol ang mga sugat ng nakaraan. Pagtataksil, pagkamatay ng mga kasamahan, at mga katotohanang tinakpan ng halakhak ng makapangyarihan. Hindi ko akalaing hihingi ako ng tulong sa iyo, wika ni Rocky Boy, halong pag-aalinlangan at pagnanais ang tinig. Bago pa makasagot si Tangol, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen, Punggay. Mariin ang tinig nito, puno ng galit at dalamhati. Hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo ba matutunton ang pumatay sa aking kapatid? Nanlaki ang mata ni Tangol. Alam niyang hindi ito karaniwang tawag. Sa likod ng galit ni Punggay ay may mas malalim na plano. Naunawaan niyang bawat hakbang niya ay minamanmanan na. Pumunta ka rito, may impormasyon ako, ngunit hindi ligtas. Naputol ang linya, iniwan ang nakakatakot na katahimikan. Samantala, sa bungay, nagharap sina Rigor, Garcia at Rord. Mabigat ang tensyon sa silid. Bakit pinalaya ang mga bilanggong Chino? Piyansa? Paano nangyari iyon? Mariing tanong ni Bungay. Nanginginig ang sagot ni Rigor. Pinayagan sila. May mas mataas na kapangyarihang sangkot. Hindi ganoon kasimple ang hustisya rito. Dagdag ni Garcia. May bitak na sa sistema. Nanatiling tahimik si Rord. Ngunit kumikislap ang hinala at galit sa kanyang mga mata. Bawat isa sa kanila ay may sariling lihim. Samantala, 3 lalaki ang palihim na sumusunod kina Tangol at Rocky Boy sa madilim na lansangan. Tahimik silang nagbabalak, ngunit bago sila makakilos, isang bala ang tumama sa pader. Napaatras si Bungay. Matagal na pala tayong minamanmanan. Sa loob ng abandonadong gusali, ramdam ni Tangol ang papalapit na panganib. Bumaling siya kay Rocky Boy. Kailangan nating umalis. Hindi lang ito laban, mas malalim pa. Sangkot ang gobyerno. Pulong ni Tangol, ibinunyag ang mas madilim na katotohanan. Ngunit bago sila makalabas, sumugod ang 3 armadong lalaki. Umalingaw-ngaw ang putukan, nagbanggaan ang bakal, at nagsisigawan ang lahat. Yumanig ang gusali. Sa gitna ng kaguluhan, napatitig si Tangol sa isang pamilyar na mukha, isang taong akala niya'y kaaway. Ngunit ngayong gabi, wala nang galit sa mga mata nito, kundi kakaibang pag-unawa. Ikaw, sino ka? Gulat na tanong ni Tangol. Mabagal ang sagot ng lalaki. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Hindi lahat ng galit ay totoo. May bahid ng pag-asa ang kanyang tinig. Biglang kumislap ang mga ilaw sa labas. Isang kotse na may sagisag ng gobyerno ang huminto. Natigilan ang mga armadong lalaki. Para bang tumigil ang oras. Ngunit ang presensya ng gobyerno ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi panibagong panganib at mas malalim na sabwatan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Tangol. Mensahe mula kay Punggay. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Nakatalalaga na ang lahat. Nanginig si Tangol. Alam niyang may hawak na lihim si Punggay na kayang baguhin ang kanilang mga buhay. Mariin ang tinig ni Tangol kay Rocky Boy. Kailangan nating tuklasin ang katotohanan. Hindi lang ito laban sa mga armadong kaaway. May mas malaking bagay na nakatago sa likod nito. Ito'y digmaan laban sa mismong sistema. Isang sistemang nagtatago ng bawat pagkakamali. Tumibay ang paninindigan ni Tangol. Sa gitna ng kaguluhan, naunawaan nila ang isa pang katotohanan. Ang pagbubukas ng pinto ng nakaraan ay nangangahulugang haharap sila sa mas madilim na hinaharap. Bawat hakbang ay maaaring magbago ng kanilang kapalaran. Ngunit sa ilalim ng takot, may ipinanganak na tapang. Hindi para sa sarili, kundi para sa hustisya.
para sa mga inosenteng binibigatan ng mga nakatagong lihim ng lungsod. Natuklasan ni Rocky Boy ang isang nakatagong silid sa loob ng gusali. Doon nila nakita ang mga dokumento, mga record na kayang pabagsakin ang kapangyarihang nagkukubli sa likod ng gobyerno at krimen. Mga pangalan, transaksyon, kontrata, ebidensyang kayang baguhin ang lahat. Ngunit bago nila makuha, naramdaman nila ito. May nakamasid pa rin, isang aninong mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kanilang nakaharap. Hindi pa ito ang wakas. Mas malalalim na kasinungalingan ang nakatago rito. Bulong ni Tangol. Dumidikit ang dilim, bawat hakbang nagbubunyag ng bagong panganib at misteryo. Sa labas, nasilayan nila ang pamilyar na sasakyan, napapalibutan ng mga armadong guwardiya. Ito ang parehong kotse na ginamit sa nakaraang operasyon ng gobyerno. Nanlumo sila. Pumatak ang takot, galit, at marupok na pag-asa sa hangin. Nanatiling tanong, sino ang tunay na kaaway at sino ang kakampi? Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Sa presinto, mabigat ang bawat usapan. Huminga ng malalim si Tangol. Ang kanyang mga matay refleksyon ng banggaan ng kaibigan at kaaway, bawat tingin puno ng lihim na tunggalian. Alam niyang hindi simpleng sitwasyon ito. Nanganganib ang kanyang kapatid na si Santino at bawat segundo'y maaaring magdala ng kapahamakan. Mahina niyang bulong. Kailangan nating mailabas siya bago pa mahuli ang lahat. Malakas ang pintig ng kanyang puso. Pilit na pinapakalma ang sarili. Samantala, paulit-ulit na iniisip ni Punggay ang mga salita ni Tangol. Kumislap ang katotohanan sa kanyang isip, ngunit ang liwanag nito'y may kasamang anino ng takot. Kung tama si Tangol, kailangan kong pumili ng tama. Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng presinto. Sa loob, narinig niya sina Igor, Miguelito at Dimagiban na nag-uusap. Mabigat ang hinala at galit sa bawat salita. Bawat tinig puno ng banta. Samantala, nilalamon ng sariling galit si Rocky Boy. Nakita niya si Miguelito kasama ang dating minamahal. Bawat kilos nito'y tila insulto sa kanyang dangal at pag-ibig. Hindi na niya kinaya. Lumapit siya at ininsulto ito at sa isang iglap, sumabog ang kaguluhan. Mariing hakbang ni Miguelito, naglalagablab ang mga mata. Akala mo'y malaya ka? Nagkakamali ka. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at sipa. Dala ang alingawngaw ng galit at paghihiganti ng nakaraan. Sa loob ng presinto, nagbangayan sina Rigor at Miguelito tungkol sa kanilang mga pagkukulang. Dahan-dahang lumapit si Punggay, umaasang makakalap ng karagdagang impormasyon, ngunit agad siyang napansin ni Miguelito. Ano ito? Sinisira mo ba ako? Mariin niyang tanong. Napaluhod si Punggay sa takot, ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi. Ang nais ko lang ay ang katotohanan. Sa kanyang isipan, sumulpot ang mukha ni Tangol. Si Tangol lamang ang makakaunawa sa akin. Bulong niya at agad siyang tumawag. May mahalagang impormasyon ako. Kailangan mong malaman ang lahat. Mas delikado ang sitwasyon kaysa iniisip mo. Nasa kanyang mga kamay ang isang maliit na folder. Ebidensyang kayang ibunyag ang katiwalian ng Heros. Napansin ni Tangol ang nakatagong kamera na nakatutok sa kanila. Naunawaan niyang minamanmanan ng Heros ang bawat galaw. Sumiklab ang galit at takot sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang mapahamak ang aking kapatid. Mariin niyang panata at sinimula ng plano para sa pagtakas ni Santino. Biglang nag-vibrate ang telepono. Isang video message ang lumabas. Lihim na naitala ni Santino bago siya dalhin sa kulungan. Nakagapos ang kanyang mga kamay, nanginginig ang katawan sa takot. Kunin ninyo ang video na ito at mag-ingat. Mahina niyang bulong. Ngunit sa huling sandali, tinakpan ng Heros ang kamera. Malinaw ang mensahe.
May nakakatakot silang plano at kung walang gagawin si Tangol, si Santino ang magdurusa. Maya-maya, tumayo si Rigor at mayabang nangumisi kay Tangol. Akala mo ba ikaw lang ang matapang? Pang-uuyam niya. Ngunit bago pa siya makakilos, umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa labas. Isang babala. Lahat ay napalingon at nasilayan ang anino ni Ramon, armado at nagbabantay sa paligid. Hindi ka nag-iisa, Tangol, mariin niyang wika. Napuno ng tensyon, takot at pagkagulat ang presinto. Bawat hakbang ay may kapalit. Bawat salita ay maaaring magdala ng kapahamakan. Sa labas, naghanda sina Tangol at Punggay para sa susunod na galaw. Kung makakalap natin ang ebidensya laban sa Gheros, babalik ang hustisya, wika ni Punggay, bagaman nanginginig ang tinig. Ngunit kapag nabigo tayo, baka hindi na makalabas ng buhay si Santino. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Rocky Boy ang isang lihim na sulat sa bulsa ng kanyang dating minamahal. Ibinunyag nito ang koneksyon niya sa Gheros. Napaluhod si Rocky Boy, tulala. Hindi ko akalaing siya pala ang susi sa lahat. Bulong niya, hirap tanggapin ang katotohanan. Bawat tauhan ay nagsimulang bumuo ng sariling plano. Si Tangol para iligtas ang kanyang kapatid. Si Punggay para sa hustisya. Si Ramon para sa proteksyon. At si Rocky Boy para sa paghihiganti. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Bawat galaw ay maaaring magdala ng kapahamakan. Sa bodega sa gilid ng lungsod, umabot sa sukdulan ng tensyon. Nagtipon ang lahat sa lihim na lugar kung saan huhubog ang kanilang kapalaran. Sa gitna, nakatayo si Santino, nakagapos ng heros ngunit matatag. Hindi ako natatakot, hindi ninyo ako mapipigilan. Sigaw niya, nakatitig sa kanyang kapatid na si Tangol. Ngunit bago pa sila makakilos, lumitaw ang isang hindi inaasahang figura. Isang lalaking matagal nang inaakalang patay ang pumasok sa pintuan ng bodega. Kumalat ang pagkagulat sa silid. Akala ninyo tapos na? Nagkakamali kayo. Ngayon pa lang nagsisimula ang laro. Mariin niyang wika, puno ng pang-uuyam at babala. Ang kanyang presensya'y sumabog na parang apoy, takot, pagkagulat, at tensyon ang bumalot sa lahat. Naunawaan nilang mula sa sandaling iyon, magbabago ang bawat plano, bawat relasyon, bawat hakbang. Sa labas, nagmamadaling umalis si Miguelito, ngunit nasa lubong si Punggay. Musika, mahina niyang bati at sinubukang lumayo, ngunit pinigilan siya ni Miguelito. Ano ang pangalan mo? Bakit ka narito? Narinig mo ba ang aming usapan? Kalmado ang sagot ni Punggay, bagaman nanginginig ang tinig. Hindi, Mayor. Dumating lang ako rito. Ngunit sa kanyang mga mata, kumikislap ang nakatagong paninindigan. Nagbigay iyon ng pahiwatig ng mas malalalim na misteryo, bawat sagot ay tila nagbubunga ng bagong palaisipan. Lalong bumigat ang hinala ni Punggay. Ang nagsimula bilang simpleng listahan ng mga pangalan ay nagbunyag ng mas malalaking problema. Si Vigor, ang hepe, ay nahirapang sundin ang utos ni Vice Roberto matapos kumalat ang ulat na binugbog niya ang dalawang Chino. Kumalat ang bulong, mukhang police brutality ito. Kapag nagsampa ng kaso ang mga lalaki, si Vigor mismo ang maaaring makulong. Lumapit si Victorino, mariing humihingi ng sagot. Ipinaliwanag ni Chona na si Mayor Garella ay nag-aatas ng close-in security duties. Ngunit mariing tumutol si Victorino. Mayor, paumanhin, ngunit imposibleng matupad ang kahilingan ninyo. Inutusan pa rin siya ng mayor na ayusin ang papeles. Samantala, iginiit ni Punggay na sapat na ang kanyang narinig upang patunayan ang kanyang hinala. Naniniwala siyang tiwali ang heros. Si Vice Dimagiba ay tila nag-uutos ng pagpapalaya sa mga Chino. Mariing kontra ni Chona. Imposible. Nahuli sila na may dala-dalang droga. Paano sila makakalaya? Mariing sagot ni Punggay.
Lahat ng balita ay nagtuturo sa iisang direksyon. Tiwali ang Heros. Lalong bumigat ang atmosfera. Bawat salitay may dalang banta at nakatagong katotohanan, hudyat na nagsisimula pa lamang ang unos. Lumawak pa ang kwento ni Tangol. Dumating si Espineli sa presinto upang harapin si Rigor. Mariing sinabi na 2 kaibigang Tsino ay nasa kanyang kustodiya at ang kanilang abogado ay humihiling ng kaluwagan. Walang interes si Rigor. Biglang kumatok ng malakas sa pinto ng presinto. Pumasok ang isang nakamaskarang figura, bumulong. Espineli, kailangan mong sumunod sa akin? Mabigat ang kanyang tinig, puno ng utos at takot. Nanginginig si Espineli. Sino ka? Ngunit walang sagot ang lalaki. Iniabot lamang ang isang bagay bago naglaho. Nang buksan ni Espineli ang ASB sa kanyang computer, lumabas ang nakakagulat na mga video. Ipinakita nito ang lihim na pakikipagsabwata ng Heros sa mga Tsino na sangkot sa drug trafficking, habang si Vice ay nakaupo sa isang tagong lugar na nagbibigay ng mga utos. Nanlumo si Espineli. Totoo, nangyayari talaga ito. Bulong niya. Sa labas, nakatayo si Miguelito, tahimik. Ramdam ang kakaibang puwersang kumakalat sa paligid. Isang hudyat ng mas malalim na panganib. Isang itim na kotse ang palihim na sumusunod sa kanya, lihim na nagre-record. Biglang lumitaw si Victorino, puno ng pag-aalala. Miguelito, may problema tayo. Hindi lang ito tungkol sa presinto. May grupong naglalayong wasakin, hindi lamang ang Heros kundi pati ang mga tapat na politiko. Sa tanggapan ng mayor, nakatanggap ng tawag si Chona. Mayor, kumalat na sa social media ang leak. Mga video ng operasyon sa presinto kasama ang 2 Tsino ay nag-viral. Hindi na ito internal. Maaari itong maging pandaigdigang iskandalo. Sa loob ng presinto, dumating ang mga tauhan ni Viz. Hayagang hinahanap si Espineli. Isa ang nagbanta. Ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensya o makakakita ka ng bagay na hindi mo pa nakita. Ngunit bago sila makakilos, pumasok si Punggay, hawak ang kopya ng mga video. Hindi ka nag-iisa, mariin niyang wika. Sa huling sandali, pinili niyang tumulong. Nag-alinlangan si Espineli kung dapat ba siyang magtiwala, ngunit nagpasya siyang makipagsanib puwersa. Magkasama nilang binalak kung paano maipapasa ang ebidensya sa tamang autoridad nang hindi nahuhuli. Bawat minuto'y lalong tumitindi ang tensyon. May mga matang hindi nakikita, na nakamasid, panganib, na nagkukubli sa bawat hakbang. Sa madilim na eskinita, may tinig na bumulong sa telepono. Vice, hawak nila ang lahat. Pero alam mo ba, may isa pang taong nakakaalam ng lahat. Nagulat si Vice. Sino? Ngunit bago pa may sagot, naramdaman niyang may nakasilip sa bintana ng kanyang opisina. Samantala, nakatanggap si Miguelito ng lihim na mensahe. Kung nais mong iligtas ang presinto at lahat ng nasa loob, sundin mo ang aking utos. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino. Nakalaki pa ang lokasyon ng isang abandonadong bodega. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Simula pa lamang ito ng mas malaking laro. Ang 2 Tsino ay may hawak na impormasyon na kayang yumanig sa pundasyon ng politika. Mga dokumento at transaction codes na nagbubunyag ng mataas na antas ng sabwatan. Pumipiga ng takot at pangamba ang sitwasyon. Sino ang mapagkakatiwalaan? Sino ang traidor? At sino ang susunod na mamamatay? Lalong lumalim ang kwento sa sabwatan, takot at aksyon. Mga lihim ang nagbibigkis sa bawat tauhan, ngunit unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Mariing wika ni Rigor, matalim ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Nahuli namin sila na may droga at may lakas loob kang humarap sa akin? Maaari kitang ipakulong ngayon. Tahimik na tumitig si Espineli. Mabigat ang katahimikan sa silid. Sa huli, sagot niya. Hindi mo magagawa iyon, Rigor. Pakinggan mo ang aking alok, maging tagapagtanggol ko.
Mahinang tugtog ng musika ang pumuno sa paligid. Lalong tumindi ang tensyon. Hindi na nagtago si Espineli. Alam mo ang negosyo ko. Hindi ko na ito ikukubli. Tanggapin mo ang aking handog, 5 milyon, ngayon din. Nanigas si Rigor, nanginginig ang labi. Makakatulong ito sa iyo. Nasa tuktok ka na, Kapitan Di Magiba. Ang tanong, hihinto ka ba rito o lalampas pa? Samantala, hawak ni Ramon ang kamay ni Maritz, humihingi ng tawad. Patawarin mo ako? Hindi ko na ibigay ang magandang buhay na nararapat sa iyo. Akala ko'y hawak ko ang lahat. Kapangyarihan, kayamanan, ngunit bigla itong nawala. Lihim namang nag-usap sina Tangol, Eneng, at iba pa tungkol sa pagliligtas kina Alintes, Ani, at Isa. Hindi inakala ni Vigro na may ganitong plano. Naglalagablab ang mga mata ni Tangol, handa sa panganib. Kumpirmado ang kanyang hinala, naglatag ng bitag si Vigro, alam niyang babalik si Tangol para iligtas ang kanyang ina. Tama ka, Tangol, wika ni Enteng. Hindi hangal si Rigor. Kilala niya ang iyong likas na ugali. Samantala, naglakad mag-isa si Mang Rigor malapit sa lumang bodega, binabagabag ng alaala ng kahirapan, wasak na buhay, at si maliit na Mina na minsang mahigpit niyang hinawakan habang umiiyak sa lansangan. Muling nag-alab ang kanyang galit at dalamhati. Tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang tensyon. Mabilis na gumalaw ang mga anino sa likod ng bodega. Nakasilid si Espineli, maingat na nagmamasid. Rigor, kailangan mong tanggapin ito. Bulong niya, hawak ang sobre ng pera. Alam niyang hindi ito karaniwang alok. Ito'y buhay o kamatayan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng opisina ni RAR. Mabigat ang bawat hakbang. Sa loob, nakaupo si RAR, malalim ang iniisip. Biglang bumukas ang pinto, bumungad ang liwanag ng sulo sa kanyang mukha. Nakatayo ang mga pulis sa likod, handang magpaputok. Ragar, handa ka na ba? Sigaw ng isa. Tumayo si RAR, nanginginig, ngunit matalim ang mga mata. Kung kinakailangan gawin ninyo, ngunit alam ba ninyo kung sino ang papatayin ninyo? Umalingaw-ngaw ang putukan sa labas. Isa sa mga tauhan ni Espineli ang bumagsak. Sumabog ang kaguluhan, bumigat ang hangin sa tensyon. Nagkawatak-watak ang grupo, mas malaking labanan ang nagsimula. Tumalon si Tangol mula sa ikalawang palapag, nagkubli sa dilim. Sumugod si Enteng upang harapin ang mga kakampi ni Vigro. Ngunit hindi ito karaniwang pag-atake. Mas marami pang anino ang gumalaw sa dilim. Lumitaw ang mga undercover agents, hawak ang isang lihim na AFP drive na naglalaman ng mga transaksyon ni Espineli at mga pangalan ng mga politiko at opisyal na sangkot sa droga at katiwalian. Kapag nabunyag, guguho ang buong sindikato, lulubog sa kaguluhan ng lungsod. Nagtago si Espineli, nanginginig sa takot. May tinig na bumulong. Hindi mo matatakasan ang nakaraan, Espineli. Paglingon niya, isang misteryosang babae ang lumitaw, naglalagablab ang mga mata sa galit at hiwaga. Ako ang anak ni Alintes. Matagal ko nang hinihintay ang tamang oras. Ang hustisya'y magiging akin. Nawala siya sa dilim. Sa gitna ng putukan, nakahandusay sa sahig ang drive, nabahiran ng dugo. Dinampot ito ni Espineli at nagtangkang tumakas. Ngunit sa pintuan, nakatayo si Mang Rigor, hawak ang baril. Hindi ka makakaalis, Rer. Hindi mo nauunawaan ang sitwasyong kinasasangkutan mo. Lalong bumigat ang dilim. Umiikot ang kapalaran ng bawat tauhan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at biglang bumukas ang likurang pinto. Pumasok si Tangol, duguan, pagod, ngunit matatag. Kapag naghiwa-hiwalay tayo ngayon, matatapos ang lahat. Kailangan nating lumaban ng magkasama. Mariin niyang sigaw, sa labas, sumabog ang mga lansangan sa marahas na sagupaan, pulis, mga tauhan ni Espineli, at mga undercover agents na nagsalpukan. Putukan, pagsabog,
at sigawan ang pumuno sa paligid. Bawat segundo'y puno ng takot at adrenaline. Samantala, nakatanggap ng tawag si Ramon mula kay Maris. Ramon, may nangyayari. Kailangan mong pumunta ngayon o baka hindi ka na makaligtas. Mabilis siyang tumakbo, ngunit nasilayan ang mga bangkay na nakakalat sa kalsada. Isa roon ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat pintig ay hudyat ng trahedya. Sa bodega, natuklasan ni Espineli ang isang nakatagong pinto. Sa loob, naroon ang mga dokumento, armas, at mga lihim na record. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.